check guys, Rabex sa 3:12:16 in the afternoon. So ito nga guys, nagpakawala tayo ng mga pang south natin. Maulan. Maulang umaga. Ayan, bali tanghali na pala. Kakatapos na namin mag WS meeting. So ayan, naglagay ako ng tubig. Ayan, may mga naligo. Ang dumi ng tubig oh. So naligo to mga bugoy natin. Ayan, may mga umiikot guys sa atin yan. So check natin yung mga warriors natin na panglaban. Ayan, pinaghalo ko na sila dito. Oh, ito si 006 oh. Kahapon naligo yan oh. Ayan. So para rondahin ko sila ngayon, Miyerkules. Boost X5 tayo. Saan ba si ano? Oh, ito si Black Eagle guys. Naligo na rin pala to si Blue Bar oh. Oh, naligo rin to si ano. Si Black Eagle. Black Eagle to guys yan. Ang pares niya yung kay Brother Mark Del Rosario. So good luck sa atin mga lapatids. Parondahin natin sila. Let's go! Ito na sila guys, pumitik na. Mama yung dalawa nating ibon. Si Black Eagle, ayan o. Tsaka si Cabcom. Ayan, sige, banat. Oh, ha? Wala kayong mito sa bugbog kayong hen. Bugbog lang sila sa ronda kahit na ulan. So, tumila naman din na yung ulan. Pero maganda rin na umulan ngayon para at least mahugasan sila. Hugas bigas, eh, no? Kitang kita si Black Eagle, oh. White flight. Ayan. So naligo naman din si Checkered kahapon. Kasama niya si ano. Ito yata si Checkered oh. Kung di ako nagkakamali. Ayun oh. Ay ito. Ayan. Yan oh. Yan. Ayan. Yan si Checkered. Basta ayan kasama si White Flight oh. Wala na. Tamad na talaga si Ramonda oh. Nauna pa silang bumaba dun sa mga south natin. So kusang lipad lang yan guys, inopen loop ko lang sila dito. Pansinin nyo, nasa loob pa nga yung iba eh. Ay lumabas eh. Pero okay lang yan. At least eh tambak sila dyan. Bulusok oh. Makulimlim. So sana wag maging makulimlim sa Sabado. Sa Linggo pala. Para at least maging maganda yung pauwian. So noong nakaraan, maganda pauwian. Kaso yung pauwian natin ang hindi maganda. Tumukod yung mga ibon natin. 5 ang kulang natin. Pero ganun talaga. Ayan, observe na natin itong 2 ibon natin na live. Sana kayanin nila yung pagsubok. Okay guys, mamaya ulit. Umaarya pa yung mga ibon natin. No? Let's go! So ito na guys, shout out natin yung mga tropa natin na umorder. Ito si Brother Jonas Espeleta. Ayan, umorder siya sa atin ng isang buong ideal kills. Ang expiration date 11/20/25. Ayan. So papadala ko to via Lala Move. At saka ito si Brother Jeremy Kabuhat. Ayan, umorder din siya sa atin ng ND Clone 30 vaccine. O yan, via Lala Move din to. Taga Tansa naman yung tropa natin. So good luck sa'yo brother. Sana wag tamaan na matindi sakit yung mga ibo mo. Nasa Alaska siya. Shoutout dyan. Si Brother Jeremy. Good luck sa yung breeding. So pag breeding kailangan din mag-vaccine mga kalapadis ano? Ayan. So buktan natin to. Baka i-book pa ng iba. Let's go! So ito ka guys. Anong papatoka na tayo ng mga ibon. Ayan, maghapon nag-uulang. Kaya pansinin nyo basang-basa rito. So, ayan, naghihintay na sila. Pero ito kumain na to eh. Tignan natin yung pinalabas natin kung nakapasok sila lahat. Ayan, wala namang ibon sa labas. O ito mga basang sisiw. So ito yung patoka natin guys. Magic powder with barley. Ayan. Bigyan natin sa mga ibon natin. So magkakasama na yung mga tropa dito. O ayan o, isang grupo na lang sila. Tinan mo. O yan si Opal guys, nagkahari-harian dito. Gutom na yan. Wait lang ko tayong nagayan. Naghahari-harian si Opal oh. So meron na namang mainit na topic guys. Kung nakaraan yung topic yung kay 3 to 4 months breeder. Ngayon na ma'am, iba-ibang klase ng ano, ng breeding style. Kumbaga merong line breed, inbreed, crossbreed. Ano ba talaga yung malakas doon? Eh siyempre kanya-kanya tayo ng opinion dyan mga kalapatids ano. So lahat naman yan gamit na ng alarkulop eh. O yan, first time lang nila kakain ngayon guys ano. First time lang nila kakain ngayon. Kumbaga one time feeding para hindi sila tumaba. Ito si Opal.
So si Opal, outcross yan. Kasi ang pairing niyan, Alphonse sa tatay. Tapos yung Alphonse na yun, nakakross pa yun sa Flying Machine. Kasi Derek Nelson Chua yun. Alphonse cross Flying Machine. So sa tatay pa lang, dalawang bloodline na ang naka-outcross. Tapos, siyempre, pag inugat-ugat mo pa yon, yung Flying Machine, kung ano-ano rin ang bloodline nun. O, isipin nyo guys ha, kung ano-ano yung bloodline nun. Tapos, yung sa Alphonse din, hindi naman 100% na Alphonse yun. Marami din pumasok dun. Kasi si Alphonse, tao din yun eh. Parang Alarcon Loop lang din yun eh. Breeder din yun. So, yun. Crossbreed talaga mga kalapatids. Ngayon, ang sinasabi nilang, ito, ano naman to, observation ko lang naman, ano. Tsaka base dun sa mga nababasa ko. So, pag nakapag-assemble ka na ng, ano, ng winning line mo, ano na yun, kumbaga, outcross talaga yon yung mga winning line mo. So, ngayon, magpapasok ka ng, ano, ng mga same line nila, magiging line breed, para tumiba yung linyada mo. Sabi, magkala-line breed ka. Kung Vandenbroek kay Pakitong, o kukuha ka naman ng Vandenbroek kay, ano, kay Louis Chu. O, hindi parehas na Panzer yon. May mga pumasok din doon sa Vandenbroek na yan. Hindi rin 100% na purong Vandenbroek yun. So, tapos, edi, nanalo ka, no? Palagay natin nanalo ka sa outcross. So, mag-i-inbreed ka ngayon para ma-preserve mo yung bloodline. Pero, siyempre, napaka-sela ng inbreeding, guys. Hindi yun basta-basta. Kasi, pagka mahina-hina ang sikmura mo, kasi sa inbreed lumalabas yung mga ano mga defects eh. O kung mahina-hina nga yung pang ano mo, pagpili mo sa mga ibon, baka mabuhay mo yung mga ano, yung mga reject. So kailangan marunong ka talaga pumili. Hindi porket ano, inbreed ka agad eh yun na agad yung tatabi mo, hindi guys, marami pang proseso yan. Kailangan makuha mo bilang maglalaban ng ibon o bilang fancier. Yun yung pinaka tinutuklas natin, yung ganun. Yung kung sino yung maghahawak ng good genes, kung tawagin. So, masalimuot yan guys. Ang mas maganda nating isipin dyan. Ang pinakamaganda nating isipin dyan, kung sino yung mga winners mo, kung outcross ba yan, o line breed, inbreed ba yan, ay tuloy mo lang. Kasi nananalo ka naman dyan eh. So, nagiging madugo lang yan, isa, kasi hindi ka pa nananalo. Gusto mo na agad mag-inbreed. O yun yung puti natin na dagit o. Lumabas na naman siya o. Ayun o, nasa labas o. Bumalik na naman kahapon. Hinagis ko na yan eh. So wala siyang sing-sing guys. Baka inbreed yan. So may mga nagsasabi din guys na pwedeng ilaban yung inbreed. Pwede naman talaga ilaban nyo kasi kalapati mo naman yun eh. Huwag mo ilalaban yung kalapati ng kapitbahay mo. So basta kalapati nyo, pwede nyo ilaban yun guys. Lahat ng kapasidad o lahat ng karapatan nasa inyo. Kunya, nag-breed kayo. Basang-basa pa nga to si Capcom mo. Matutuyo ka pa ba? Naulanan din sila eh. O, naulanan din si Opal guys. O, tinan nyo. Kahapon nauligo sila. Ngayon, naligo ulit. So, way. Baka magkasipon to ah. O, bukas kasi yun nandun kanina eh. Umakat sila dun. So, yun nga. Basta tayo guys, masaya lang tayo sa ano, no? Yun nga yung pinaka-exciting dun eh. Yung makakapag-breed ka ng malalakas na ibon, yung hindi nagkakasakit, maganda ang homing, tapos mabilis lumipad. Kasi guys, may ibon mabagal lumipad, ano? Tapos, malakas ang homing niya. Pero, mabagal siya. Pero ganun talaga yung lipad niya. Yun yung pinaka tinitimpla nyo. Kumbaga sa breeder, kayo yung magtitimpla kung saktong bilis. Pag naipamana niya yung bilis, tapos doon sa tate naman, naipamana niya yung homing, yung kunat. So, pag sinabing makunat, guys, ibig sabihin, nagka-clock o kaya umuuwi, homing yun, yung kunat, kung tawagin. So, yun yung mga particular na mga nagsusuperset. Kasi, importante kasi sa superset, clock. Hindi pwedeng nauwi lang, kailangan clock. Swertihan na lang talaga pagka pumuesto pa yun. Pero, ang normal talaga, tulad dyan, norte, walang tawid dagat. Sinasabi nila yung norte is, marami nakakapag-superset, which is tama naman. Kasi nga, wala siyang tawid dagat at saka yung sa amin sa Cavite, 470 kilometers lang siya. Parang Allen Samar lang siya. Allen Samar, Calbayog, ganun lang. Hindi katulad pag south, maabot tayo ng 560. O, mas mahirap, mas malayo ng konti. Pero may tawid dagat kaya hindi basta-basta.
Ito yung bloodline, ito yung Golden Pair line cross ano, cross sa Violet Lines ni Brother Gilik. So yung mga nandito, ilalaban natin to ng ano ba laban nito? Norte rin. Kasi yung summer nilipat ko na dun sa kabila kasi ang summer race is Palawan, CSW RPC. So dito ko sila ililipad pag south. Pagka norte naman dito. So nangyari yung summer race is papuntang south, kaya doon ko sila ililipad. Tignan nyo yung ibon na yun, no? Doon na tumira sa patukaan, ano? So target ko sana ngayon, guys, magwawalay ako ng mga magpapaligo ako ng mga inahin. Kagabi nagwalay na ako, puro ulan, binalik ko na lang sila kasi baka may stress dun sa training box eh. So pagka pinaliguan ko sila, tsaka ko na lang sila pakikilala sa inyo yung mga napili kong hen. So sana kayanin ni Capcom, si Capcom, contender yan. Hindi ko alam kung pang 10 na lang siya ngayon. Dati pang 5 siya, ngayon pang 10 na lang siya. Kasi ang baba ng speed niya nung huli. Bali, ang speed na lang niya nung huli is 900. Ito naman is 936. Buti kumapit pa sila. Silang dalawa lang yung nakauwi natin, si Black Eagle. Ito naman, nasa pang 30 na siya sa ranking. So, may pag-asa pa yung Alarcon Loop, guys, ano? Kahit na marami tayong nawalang ibon, kahit gumulong man tayo, may pag-asa pa hanggang may ibon. Huwag lang tayong titigil. Medyo malungkot lang talaga kasi siyempre gusto natin marami tayong mapatapos. Siyempre yun ang kung anong kalooban sa atin, mangyari sa atin. Ito Black Eagle to, guys, lulugo na siya. Naka-personal bank ko yan. Ang bloodline nito, guys, yung galing kay Night Slope, 900 km finisher, yung binakananay, yung bloodline. So nakakuha ako, nagpasingsing ako kay Idol Doc Jojo Mirano ng Night Slope. Ito, dalawa yan, kaso yung isa namatay. Wala namatay, wala tayong magagawa. Doon talaga pag young bird. Pag young bird ang binili nyo, guys, kaya medyo mura ang mga young bird kasi hindi pa yung ganung katibay. Unlike pag bibili ka ng breeder, medyo may price yung breeder age. At least na kayo, safe na kayo na hindi mamatay basta-basta. So, walang sisihan, guys. Pagka nakuha nyo na yung ibon, tulad ako, nakakuha ko ng ibon, nagkasakit sa loft ko, wala tayong magagawa pag namatay. Hindi natin i-reimburse yun. Walang gano'n. Kasi, buhay yan, Talaga ang buhay, nawawala. Kumbaga, kumbaga sa akin, ano na lang yung, kumbaga, charge to experience. Kailangan marunong kayong magbantay ng young bird. Lalo't pagka medyo may presyo yung ibon. So, yung inbreeding, guys, marami nang gumawa niya, marami nang nagpanalo dyan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung mag-inbreed kayo, medyo masalimuot lang yan. Pero talaga, marami nang nananalo sa outcross talaga. Crossbreed. Kahit saan kayo magtanong, crossbreed talaga ang nananalo. Pero, gusto nyo manalo talaga ng unang sabak pa lang sa pagka-cross nyo ng nakikita ko kasi kay McLaughlin Lop, pinuntahan niya yung kasi ako, konti pa lang naman napapanalo ko sa race So, ang magandang pakinggan yung marami ng panalo si McLaughlin's. Sabi niya, lahat daw nung pinuntahan niya na loft, tinanong niya. Kasi nagbablog din yun Puntahan niyo yung McLaughlin's loft. Yun, sa Amerika yun, nagbablog din. Sabi niya, pinuntahan niya mga loft, mas marami daw talaga nagka-champion, crossbreed. So, base yun, guys, sa doon sa McLaughlin's loft, kumbaga, doon tayo magbabatay. Ayun, pupuntahan niya ni Capcom kasi bahay ni Capcom yan puntahan mo na doon. Pinuntahan niya kasi yung asawa niya nandun sa kabila. Nandun sa kabila doon. Akala niya siguro bahay niya. Awayin ka dyan ni Capcom. Diyan nakatira yan. Tinan niyo, pupunta na yan dyan. Tinan niyo. Takot siya agad. Sumisili pa lang. Uhaw na yan sila, guys. Kulang tayong tubig Plain water lang tayo. So, dalawa yung tubigyan ko rito kasi nung nakaraan, magkahiwalay pa sila. Pero kayo dahil magkasama na sila, yan, plain water lang yan, guys. Hindi ko na tinimplahan yan. So kahit na ano pang klase ng breeding, guys, ang gawin nyo sa loft nyo, nasa inyo yun. Kumbaga kung may mentor kayo, sundan nyo lang yung mentor nyo. Kumbaga sa magtiwala kayo. Ngayon kung sa tingin nyo yung mentor nyo is hindi kayo naipapanalo, doon pwede na kayong magpalit. Ganun lang naman yan, guys kung saan kayo susunod. Kasi diba may mga mentor tayo kung tawagin. Ako kasi ang mentor ko yung YouTube So sa lahat ng mga technique pinanonood ko, yun ina-apply ko kung kaya nating i-apply. Pero pag hindi naman kayang i-apply, ayan, tiwala lang tayo sa sa
bloodline ng ibon natin. So lahat yan guys nagawa ko na, crossbreed, line breed, inbreed. Ano ba yung iba? Marami pang klase yan eh. Oh, ito inbreed to. Yung kalbayog finisher natin na puti, pinares ko sa lolo niya na Taiwan. Kasi puti rin yung Taiwan white na yun eh. Tapos yung pinaka nanay niya, yung Tacloban finisher natin na binenta natin kay kay Brother Randy Soberano. So yung pinaka nanay niya nandun na. So Tacloban finisher nag-anak ng kalbayog finisher. O ngayon brinid ko sa lolo niya. Taiwan line. Yun yung mga una kong ibon guys, sa mga naka-follow na sa akin dati. Yun yung mga una kong ibon dating-dati na Taiwan. Marami akong Taiwan ng 23 pieces. Ayan oh. Kawawa naman to siya. Basang-basa pa rin hanggang ngayon. Ito basang-basa pa rin oh. Oh, walang tigil kasi ang ulan guys, ano? Ayan. So sa mga newbie naman, nagtatanong kung ano bang magandang breeding, malamang sa malamang crossbreed ang magagawa nyo. Kasi siyempre bibili kayo sa isang pansier, bibili kayo rito kay Pakitong oh. Tapos bibili kayo kay Jose Torres. O magkaibang tao binilan nyo, malamang dun sa isang ibon pa lang ang cross nun is 5 na o 6 o kung ilan pa man, baka 10. Kasi chapsuyan talaga labanan ngayon guys. Chapsuyan na, walang masabi mong puro talaga. Sa bio research yun, more mga pure line doon. Kasi pag sa isa-isang kulungan, puro Vandenbroek lang yun. Tapos sa kabilang kulungan, puro tag doon. Marami pa, iba-ibang bloodline. Daming bloodline doon, African Black Eagle. Ayan, maraming bloodline. So, pag nagkasawaan sila, puro sila African Black Eagle doon, malamang 100% purong Black Eagle yon. Pero yung Black Eagle ba, ano bang pinagmula nun? Ganun din. Naintindihan nyo? Ganun din. Yung Black Eagle, pag binasi mo yun sa breeding talaga nila, pinagmulan nun, sandamukal na bloodline din. Okay? Halo-halo din yun. So, pag naka-establish na kayo, kunyari, naka-establish na kayo katulad ni Hopkins. O ni Hopkins, o kaya ni Vandenbroek. O si Vandenbroek, napakarami ding bloodline yan na pumasok dyan kung ano-ano. O, ganun lang yan guys. Huwag na kayo mag-isip ng masyadong madugo na isipin. Basta pagka magaling ang ibon nyo, i-breed nyo. Ate pala, pag may ibon kayo, i-breed nyo. Umasa kayo na healthy sila na i-breed nyo. At umasa kayo na magaling yung lalabas na inakay. Ang makakapag-testing lang ng magaling guys is yung karera. Wala nang iba. Okay? Karera na lang natin yan guys. Masaya pa tayo. So I think dito tapusin ang ating video for today. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na yan. Like, share ko kapatid. And as always, ingatan natin ng Panginoon. Bye-bye you. Good luck sa breeding. Wizip.